Mga kapatid, nais ko pong balikan itong tanong ni Darius. Basahin natin. Kapatid na Owen, pwede mo po ba ipaliwanag ang unang Timoteo 5:23? Madalas kasi nananakit ang aking sikmura. Salamat po. Salamat din po sa inyong tanong. Ano ho? Sapagat itong tanong na ito ay nabigyan ko na po ng unang videos na binigyan ko po ng content na kung saan ay binigyan kita rin ng magandang payo na kung saan ay mas maganda po na tayo ay kumonsulta na sa mga doktor na sila po yung nakakaalam ang mga bagay na yan. Ano po? Pero ngayon, dagdag lang po kaalaman sa mga bagay na yan. Kung ikaw ay gusto mong makakuha ng idea pa, meron po tayo mga gagawin ngayon, video reaction na kung saan ay kukuha tayo ng mga ideas nila, mga payo nila sa mga nakakaalam patungkol po dyan sa mga pananakit ng tiyan o sikmura. Ano po? Ngayon, magbibigay po tayo ng reaction video, lalong-lalo na po dito kay Willie Ong. Siya po yung magbibigay ng mga payo o advice o tip na para ano ang gagawin natin kapag nananakit yung ating sikmura o tiyan. Kaya ito, panoorin muna natin. Ano? Pag-usapan po natin, chronic abdominal pain, laging sumasakit ang tiyan. Hindi ito yung paminsan-minsan lang, nagtatae sa araw. Ito po yung matagalan. More than 2 weeks, sumasakit ang tiyan mo, paulit-ulit, minsan ilang buwan. Ano ang dahilan? Yan, nakita mo no? Hindi lang linggo o buwanan at paulit-ulit pa na pananakit ng tiyan. Katulad po ninyo ho. Para makita lang natin yung advice po ni Doc Willie. Para nang sagot, alam natin yung mga problem sa ating physical body. Dahil ako po ay wala namang alam sa mga bagay na yan. Tayo lang ay tumutuklas. Ito bang unang Timoteo 5:23? Ito ay isang bagay na binibigyan ba ito ng pagkahulugan sa pangunawang espiritual o talagang may sakit si Timoteo? Na kung saan ay pinapayuan ni Apostol Pablo yung ganitong problema sa pangangatawan po ni Timoteo. Ngayon, balikan natin muna itong bidyong ito para makatulong ito sa iyo. No? Kasi ito ang tanong mo. Kung madalas mananakit ang iyong sikmura, aalamin natin kay Doc Willie. Balikan po natin yung kanyang video na kung saan ay dagdag kaalaman sa ating mga ganitong problema. Yan ang kailangan natin malaman. Uunahin natin po yung pinaka-common muna. Diba? Ganun kasi ako mag-diagnose. Ano yung madalas mangyari? Kasi mas malaking chance, yun ang sakit nyo. Yun ang common eh. Tingnan nyo, depende sa lugar ng tiyan, sa taas, sa baba, sa kaliwa, sa kanan. Iba ang nakikita natin. Pero kung papasanin po ninyo, no, hindi ho basta talaga tiyan eh. Maraming mga parte. May left and right at doon mayroon tinatawag na siyam na parte diyan sa ating tiyan. Ano, kung inyong papansinin sa kanyang graph na ipinapakita. Magpatuloy tayo. Pinag-usapan natin ngayon yung pangmatagalang sakit ng tiyan. Number 1, very common to, gastroesophageal reflux disease. Nangangasim lagi ang tiyan kasi yung asido umaakyat. Very common yan. Pangmatagalan to. Actually, ilang taon pwedeng ganito nararamdaman mo. Ngayon kaibigan, dito sa sinabi ni Doc, hindi lang po ilang araw o ilang lingguan, di ba? Buwanan. Sinasabi pa ni Doc Willie, taunan pa. Ngayon, kung sinasabi po dito sa inyo pong unang Timoteo 5:23, balikan natin itong talatang ito, basahin natin. Ang sinasabi po dito, huwag kang iinom ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong tiyan at sa iyong madalas na pagkakasakit. Dito, maintindihan natin bakit ipinayo ni Pablo na uminom ng kaunting alak. Ito po'y payo ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ngayon, pansinin naman natin yung payo ni Doc Willie. Ito ay sa panahon natin. Iyan ay sa panahon nila. Nakita ba ninyo? Para sa akin, kung ganito ang nararamdaman mo, katulad ko, sinabihan na kita na kung saan ay kumonsulta ka sa mga doktor para malaman yung talagang pananakit ng iyong sikmura. Ito ba ay isang sintomas na meron bang damage sa iyong tiyan, di ba? Kaya dito natin naalamin kay Doc Willie, ipagpatuloy natin yung kanyang sinasabi. Pakinggan mo pa ito.
Minsan may sintomas, pag nakakain, minsan pag natutulog ako, pag gising mo, mauubo ka na lang, malapot yung laway, yan. So, kailangan ang gamutan dito, nakataas yung unan, uminom ng tubig every 15 minutes para mahugasan, konti lang kakainin, huwag masyadong busog, more maglalakad para bumaba ang kinain. Minsan, Ayun, napansin po ninyo no? Ang payo ni Doc Willie, uminom every 15 minutes para mahugasan yung kanyang tiyan. Pero sa payo ni Apostol Pablo, balikan natin. Sinasabi dito, huwag ka nang iinom ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong tiyan. Tingnan niyo po ang payo ni Apostol Pablo. Hindi ka na daw iinom ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong tiyan at sa iyong madalas na pagkakasakit. Ngayon, alin ba ang ating susundin? Si Doc Willie o si Apostol Pablo? O di ba, naku, curious kayo. Eh maganda naman din ang payo ni Doc Willie sa kanyang mga pinapahiwatig o sa kanyang mga pinapaliwanag. Bakit po? Kasi sa panahon natin ngayon, marami ng siyensa na natutuklasan. Malinaw po ba? Ngayon, dahil tayo na sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kung ito ay i-consider natin sa panahon natin ngayon, di ba? Halimbawa, ganito. Sinasabi diyan, madala sa pagkakasakit dahil sa iyong tiyan, tapos gagamit ka ng kaunting alak. Sinasabi ni Doc Willie, ito ay hindi lang lingguhan o buwanan, taunan pa, matagalan. Ang gamutang yan. Ngayon, kung si Timoteo ay laging nagkakasakit, laging, palta natin na ibang salin kasi may ganitong salin, di ba? Sa ASND, tingnan po ninyo, no, ho? Anong sinasabi dito? Dahil sa madalas na pananakit ng sikmura mo, uminom ka ng kaunting alak. Kung madalas nananakit ang iyong sikmura at madalas ka ring iinom ng kaunting alak, eh para ka na rin niya naglalasing. Ngayon kapatid, para maintindihan mo, kung hindi ka magpapakonsulta sa mga doktor at susundin mo itong payo ni Apostol Pablo, unang-una, kung hindi ka manginginom ng alak o sabihin na hindi ka natikid ng alak, paano mo magagamot ang iyong sikmura kung talagang ang kailangan na gamot ay alak? Di ba? Meaning, sa mga bagay na yan, unawain natin ito sa espiritual. Yun po ang mas maganda kasi po nasa pag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, ating uunawain. Katulad po ng ating Panginoon Kristo, kapag po siya nangangaral, nagbibigay siya ng halimbawa sa pamagitan ng talinghaga para maunawa nito sa espiritual na pagkaunawa. Ganun po natin uunawain yung mga isinusulat ni Pablo. Kasi po may mga bagay si Pablo na malalalim yung kanyang mga salita, yung kanyang mga ipinapangaral. Ngayon, para maintindihan at maunawaan natin, ano ba yun kapag ito lagi mong ginagamit, ginagawa? Kaya may pangunawang espiritual sa mga bagay niyan. Kasi po, si Timoteo, dapat alam ninyo, binigyan po siya ng authority na maging leader o tagapangasiwa ng bawat mananampalataya. Meaning, namumuno po siya sa bawat mananampalataya. Kung siya'y namumuno at ganito ang iyong laging ginagawa, siyempre makikita ng iyong kapatid sa pananampalataya, bakit madalas siya umiinom ng alak? Kasi yun ang sasagi sa kanilang isipan. Kahit ipaliwanag mo ito, kasi may mga bago na aatindihan, makikita bakit sila umiinom ng alak. Kahit i-explain po ito. Kaya po dapat maging maliwanag po sa atin. Kasi sinasabi ng iba, talagang may sakit ba si Timoteo? Siyempre, may doktor na rin po noon. Katulad ni Lucas, doktor po yun. Diba? Magpakonsulto siya dahil sila po ay kasama ni Apostol Pablo sina Lucas sa kanilang pangangaral. Nakita po ba ninyo? Ang tanong, meron bang kaalaman si Pablo patungkol sa mga ganyang pagiging doktor? Di ba po ba? Ngayon, ang payo lang po ito ni Pablo, kung ito po ay may pangunawang espiritual, aalamin mo yung buong konteksto. Katulad po nito,
na madalas pananakit ng sikmura ay madalas ka ring iinom. 'Di ba? Kasi sinasabi ng kasulatan na ito, puntahan natin ang unang Timoteo 3:8. Gayon din naman ang mga diakono ay dapat na maging kagalang-galang, hindi dalawang dila, hindi nalulong sa maraming alak. Yan, hindi nalulong sa maraming alak. Katulad po ni Timoteo, kung ang pananakit ng kanyang sikmura sa buong maghapon ay nakakatatlo hanggang 5, ay ibig sabihin, para na rin siyang nalulong sa alak. Kahit sabihin mo pa uti-uti yun o konting alak lang kanyang iniinom, matagalan nga po ang proseso ng galingan ng kanyang sakit. Ganun ba ang kanyang gagawin? Mas maganda yung payo ni Doc Willie na para mahugasan, kasi meron tinatawag na reflux disease, kasi yun ay isang asido na kung saan kapag daw kumakain parang bumabalik. Ngayon, ang ginagawa po dito sa pag-aaral, uminom ka lagi ng tubig para mahugasan. Di ba't maganda yung payo ni Doc Willie? Ngayon, para maintindihan natin dito sa kasulatan, para hindi naman tayo magkaroon ng maling pangunawa, ay katulad po nito, sinasabi dito sa sulat ni Pablo kay Timoteo, sulat pa rin po ito ni Pablo kay Timoteo. Palitan nga natin ng ibang salin para malaman nyo ang kahulugan ng diakono at yung sinasabi po dito, hindi dalawang dila. Di ba't isang dila natin? Ang dalawang dila ay yung ahas lang. Di ba? Kaya laging nalabas. Ngayon, alamin nga natin sa ibang salin para maunawaan po natin. Kaya bumabasa po tayo ng ibang salin na ito yung malapit na pangunawa sa ating panahon na mga ganitong salita. Kaya may mababasa ka diyang may paggalang sa pangungusap. O basahin natin ito. Dito pa rin po sa unang Timoteo 3:8. Sabi po dito, ganon din naman sa mga tagapaglingkod sa iglesia. Meaning, si Timoteo ay naglilingkod sa iglesia. Maaari ito ay namumuno o nangangasiwa sa bawat mananampalataya. Ulitin ko po para maintindihan natin. Sinasabi ni Pablo, ganon din naman sa mga tagapaglingkod sa iglesia, kailangang kagalang-galang sila. Ngayon, para maging kagalang-galang si Timoteo, sinasabi po dito, tapat sa kanilang salita, hindi lasenggo, at hindi sakim. Ilan na napansin natin? Una, dapat kagalang-galang sila, yung mga namumuno o yung nangangasiwa sa iglesia. Pangalawa, tapat sa kanilang salita. Yun ang sinasabi kanina na huwag dalawang dila. Di sinasabi po dito para maintindihan natin, tapat sa kanilang salita, sa kanilang mga pananalita, sa kanilang mga patotoo. Malinawanag po ba yon? Ngayon, ang kanilang sinasabi, kasi may sakit naman ako. I-consider mo nga yun, na kahit ikaw ba may sakit, tuloy pa rin ang pag-inom mo ng alak. Pag-isipan po ninyo. So, hindi makakabuti yun kung lagi kang iinom ng alak. Kahit sabihin mo ikaw ay nakakalimang pananakit ng sikmura sa buong maghapon. Ibig sabihin, malimit kang uminom ng alak. Sinasabi ng kasulatan, hindi lasenggo. Hindi sakim. Nakita po ba ninyo? Kaya sinasabi ni Doc Willie, matagalan yan. Yung sakit na yan. Hindi 2 linggo, 1 buwanan, taunan. Nakita po ba ninyo? Kaya dito, kaibigan, para maintindihan natin yung pinapayo ni Apostol Pablo dito sa unang Timoteo 5:23, talaga bang may sakit si Timoteo o ito ay isang payo ni Apostol Pablo kay Timoteo? Ano ba ang dapat nating maunawaan sa talatang iyan na ating mababasa? So balikan natin. Sinasabi dito, huwag ka nang iinom ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong tiyan at sa iyong madalas na pagkakasakit. Ngayon, bilang isang marunong umanawa katulad ni Apostol Pablo, naunawaan yung kalalagayan ni Timoteo. Kaya ito ay payo sa mga namumuno. Tandaan po ninyo, si Timoteo sinulatan para sa kanya. Ang tanong, bakit nababasa natin? Para malaman natin yung mga namumuno, katulad po dito, kung itutuloy mo dito. Kasi po, pag hindi mo alam yung tungkulin ng isang namumuno, kaya sinasabi ni Pablo, payo ito kay Timoteo, kung itutuloy natin,
Ngayon, kung itutuloy po natin para makita natin yung paglilingkod ni Timoteo, no ho, na kung saan ay binigyan po ng authority, na kung saan ay pamunuan yung mga mananampalataya. Ito po yung nangyari at naganap kay Timoteo na binigyan ng authority ni Apostol Pablo. Basahin natin dito sa unang Timoteo 5:21. Inaatasan kita sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng mga anghel na hinirang na iyong sundin ang mga bagay na ito na walang kinikilingan at huwag mong gagawin ang anumang bagay ng may pagtatangi. Ngayon, kung itutuloy po natin ito, ang talatang ito, sabi sa 22, huwag mong ipapatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, ni huwag kang makikiisa sa mga kasalanan ng iba, panatilihin mong malinis ang iyong sarili. Tapos sa 23, huwag ka nang iinom ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong tiyan at sa iyong madalas na pagkakasakit. Ngayon, bakit naisingit naman yun? Kagandang-ganda ng payo dito sa verse 21 na kung saan ay binigyan po ng authority si Timoteo. No? At sa kanya naman din po, pag siya pipili na mga ngasiwa sa bawat mananampalataya, ay kailangan dito ay huwag daw masangkot. Saan? Yung sinasabi po dito, no? Na huwag daw ipapatong ng madalian ang kamay niya kanino man para pamalaan, mamuno, o di ba? Sinasabi po dito, no? Ni huwag kang makikisa sa kasalanan ng iba. So huwag kang kakampi, huwag mong kakampihan yung nakagawa ng kasalanan. Kasi sinasabi dito, panatilihin mong malinis ang iyong sarili para hindi masangkot. O di ba? Basahin natin sa ibang salin dito po sa ASND. Huwag kang padalos-dalos sa pagpapatong ng kamay mo kahit kanino para bigyan ng kapangyarihan mamuno yung pala po. Para mabigyan po ng kapangyarihang mamuno sa iglesia, kasi po, ganito po yan. Katulad natin dito, no, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Kung sino po yung namumuno sa iglesia, ay kailangan hindi siya masangkot sa kasalanan ng iba. Ibig sabihin, manatili na walang bahid ng kasalanan. Tandaan po ninyo, yung mga bagay na yan para sa pagiging leader. Kaya si Timoteo, pinapakita dito yung pagiging leader ni Timoteo. Kaya dapat yung magbabasa dito sa mga sulat ni Pablo kay Timoteo, yung mga taong namumuno, yung mga nangangasiwa sa iglesia para makita nila ano ang dapat nilang gawin at ganapin. Yan ang dapat nating malaman. Kaya sinasabi dito, kung may sakit man si Timoteo, kung itutuloy natin sa 23, dahil sa madalas na pananakit ng sikmura mo, uminom ka ng kaunting alak. Kung ganyan, taunan, lagi siyang umiinom ng alak. Literal ba yan na lagi niyang gagawin? Kung ang kanyang sakit ay tumatagal ng taunan, ibig sabihin, araw-araw siyang iinom niyan kasi madalas na pananakit ng kanyang sikmura. O, di ba? Kung madalas manakit ang kanyang sikmura, ay di madalas din siyang iinom ng kaunting alak. Ganun po ba yun? Kaya kaibigan, inyong unawain sa mga bagay na yan na hindi dapat mangyari, maganap yung mga bagay na yan kasi parang lalabagin mo yung mga namumuno sa iglesia. Katulad dito, babasahin ko sa inyo. Huwag kayong magpakalasing sa alak. O diba? Katulad po nun, kung siya ay madalas uminom ng alak dahil sa madalas din ng kanyang pananakit ng tiyan, di ba malalasing yun? Sinasabi ng kasulatan, huwag kayong magpakalasing sa alak. Sa isang salin, huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na espiritu. O di ba? Mas maganda yung ikay nakakapagpahayag ng salita ng Diyos sa tulong ng banal na espiritu. Kasi ang banal na espiritu tumutulong sa mga nagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Kung lagi kang umiinom ng alak,
Makakabuti ba yun? Sa bagay, di ba ang alak ay nakakapagbigay lakas ng loob? Di ba yung mga lalo't yung mga kabataan na hindi kayang maipagtapat yung kanyang nararamdaman kapag uminom nga naman ng alak, lumalakas ang loob. Di ba? So hindi ganun ang pangunawa natin sa mga bagay na yan. Kaya po dito ito po'y may pangunawang espiritual. Dahil sinasabi sa 22, huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man. Sa ibang salin, basahin natin. Huwag kang padalos-dalos sa pagpapatong ng kamay mo sa kahit sino para bigyan ng kapangyarihan mamuno sa iglesia. Meaning, katulad po niyan, magiging reason na rin po yan. Bakit po si Timoteo nainom ng alak? Dahil sa pananakit ba ng tiyan? Kung may mga tao po na kayang ilihim din yung mga bagay, may pananakit din ako sa tiyan para lang makainom ng alak. Ganun po ba? So hindi po pwedeng ilakip yung ganitong pangunawa na kung saan ay madalas kang nananakit ng sikmura, madalas ka ring iinom ng alak. Ganun po ba? So hindi po ganun. Ito ang sinasabi pa ni Pablo kay Timoteo. Dapat hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon, hindi palaaway at hindi maibigin sa salapi. So dito, nakita natin, hindi mahilig sa alak. Ay magiging kahiligan mo yan kasi araw-araw kang umiinom ng alak kasi taon-taon yun di ba? Kasi taonan po yun, di ba? Yung sinasabing gamutan. Ay ngayon, ang iyong madalas sa pananakit ng tiyan, kaya nga sinasabi ko, kung ngayon ay sa loob ng maghapon ay makatatlo, makalima, ay kung yan ay araw-araw na ginagawa mo. O, di ba? So, hindi po ganun natin uunawain. Kung talagang may sakit si Timoteo, ay talaga magpa-check up na siya at magpagamot na lang po. Pero dito, para maintindihan natin, ito'y payo ni Pablo para hindi tayo magkaroon ng maling pangunawa. Balikan natin ito, Yung sinasabi ng iba, paano natin napatunayan na si Timoteo ay talagang may sakit? Kasi may nagsasabi sa mga komento, hindi lahat daw ng panahon ang Diyos ay nagpapagaling. Special treatment daw yung alak. Nakakapagpagaling daw yung alak. Totoo ba na nakakapagpagaling ang alak? Ay sinasabi ng Kawikaan, basahin natin, anong kahulugan patungkol sa alak? Ito po, basahin natin sa Aklat ng Kawikaan, chapter 20. Ang alak ay manunuya. Ang matapang na inumin ay manggugulo at sinumang naliligaw nito ay hindi matalino. Basahin natin sa ibang salin. Ang sobrang pag-inom ng alak ay nagbubunga ng panunuya at kaguluhan. Kaya ang taong naglalasing ay salat sa karunungan. Katulad po niyan. Kung araw-araw naiinom si Timoteo, at maganda itong mga ipinapayo sa atin ng Panginoon. Pero kung ating gagayahin yung payo ni Pablo, katulad mo, nananakit lagi ang iyong sikmura, iinom ka ba lagi din ng alak araw-araw? Ay di araw-araw kang lasing. Yung makainom ka lang ng isang takay, di ba't namumula ka na? Makadalwa at makatatlo kayo may tama na. Diba? At yan ang naranasan ko. Sa isa lang lagok ng alak, malakas na po ang tama yun sa akin. Kaya po, hindi ako lasenggo sa mga bagay na yan. At alam ko po, kapag talaga ako'y makatikim ng bagay na yan at talagang nahihilo na ako. How much more? Kahit yung kaunti-uti at aaraw-arawin mo. Katulad po ng mga bagay na pinapayo ni Apostol Pablo sa ganitong mga sulat. Di ba? Mahirap po yan ganapin. Kaya yung payo ni Doc Willie, mas mabuti sundin ninyo. So ilalagay ko po yung full video sa aking description para mapanood po ninyo. So yun lang po ang may papayo ko po sa inyo na kung saan yung mga bagay nito ay para hindi tayo magkamali sa pangunawa. May pangunawang spiritual yan. Kasi kung babasahin po ninyo yung mga naunang talata, di ba, nagbasa tayo ng 21, di ba, balikan natin yung 21, 22, 23. Di ba, pinapayuhan po ni Apostol Pablo si Timoteo? Sabi ni Pablo, inaataasan kita
sa harap ng Diyos at ni Kristo at ng mga anghel na hinirang na iyong sundin ang mga bagay nito na walang kinikilingan. Kaya nga po, huwag kang maglalasing, yung sinasabi. Paano yung sinasabi dito sa unang Timoteo 5:23? Di ba't parang naglalasing na rin po yun? Kung ito ay payo ni Apostol Pablo kay Timoteo lang po yun. Pero sa panahon natin ngayon, huwag natin yung gagayahin. May mga magagandang payo ngayon patungkol sa ating mga kalusugan. Yan, puntahan po ninyo si Doc Willie sa mga ipinapaliwanag niya patungkol sa mga kalusugan. Kasi yung kanyang content, puro sa kalusugan. At itong ating content, purong salita ng Diyos na makakatulong sa atin sa paglago sa pananampalatayang espiritual. Kaya po dito, makikita natin yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo bilang isang namumuno. No? Kasi po si Timoteo po, yan po, binigyan po ng authority na mapamunuan ang bawat mananampalataya. Kaya dapat doon sa mga gustong mga siwa, mamuno sa bawat mananampalataya, basahin niyo yung unang Timoteo at yung ikalawang Timoteo para maintindihan natin doon sa mga namumuno. Kung gusto mong mamuno, ito muna ang iyong basahin para alam mo yung mga patakaran sa loob ng iglesia. Okay na po ba yon? So salamat pong muli sa inyong panahon. Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen.